Hi guys, my name is Teen and welcome to my vlog. So for today's video, i-share ko sa inyo yung mga sagot sa mga tanong ninyo kung meron bang age limit, kailangan ba ng experience, kailangan ba na high school graduate or college graduate ka dito sa Canada para makapag-apply. Nakakatanggap din ako ng tanong kung mahirap daw ba ang trabaho dito, paano daw ang trabaho kapag winter na, meron pa ba daw trabaho kapag may snow na. So, lahat ng ito guys is i-discuss ko sa inyo dito sa vlog na to. So, sana wag niyo pong skip ang video na ito guys. So, yung mga workers po dito sa amin is dalawang grupo po kami. So, yung isa is under agricultural stream na tulad sa amin na may 2 years contract. Then, silang mga Mexicans is mga seasonal workers sila. So, 6 months, 8 hanggang 8 months lang silang pwedeng magstay or hanggang 10 months. So, babalik na sila sa Mexico after nila ng pagtatrabaho dito. So, doon po sa unang tanong, kung meron pong age limit dito, ang sagot po is wala. As long as kaya nyo po magtrabaho, capable po kayo magtrabaho, pwede po kayo mag-apply. So, may mga kasama po akong workers dito na medyo may edad na, yung iba malapit na mag-senior, pero ayan po sila, nagtatrabaho pa rin po dito sa farm bilang seasonal workers. May mga kasama din po kaming mga Canadians na mga senior na pero nagtatrabaho pa rin po sa farm bilang mga grader. So, wala po problema dito kung may edad na po kayo as long as capable pa po talaga kayo magtrabaho. Anyway guys, dito pala kami sa isang vegetable farm nagtatrabaho. So, iba't ibang gulay po yung pinoproduce ng employer namin dito. Merong carrots, beets, kalabasa, at parsnips. At yan ang video guys kung paano hina-harvest yung carrots dito sa amin. So ito na guys yung sample kanina na sinasabi ko na walang age limit dito tulad po kay uncle na yan yung sa likod ko. Isa po siyang seasonal worker galing po sa Mexico. So ayan pa po yung iba na mga uncle ko. Pag hindi ko kilala uncle na lang po yung tawag ko. Nagpapak po sila ng kalabasa. So ginagawa ko rin yan guys yung naglalagay ng sticker. Ayan. Tapos ilalagay sa karton, tapos ilalagay sa kiluhan. Ayan. So, pipilian mo lang guys yung maganda pa dyan at hindi. Tsaka mo ilalagay sa karton kasi yung iba dyan is may mga sira. So, ang next po na tanong is kung kailangan daw ba ng experience kapag mag-apply dito bilang farm worker or harvesting labor dito sa Canada. Ang sagot po is hindi kasi hindi po yan requirement sa government ng Canada, pero prefer siguro ng ibang employer na may experience kayo sa farm para pagdating nyo dito is hindi din naman kayo mahirapan. Pero most likely, marami pong na-hire dito na mga walang experience kasi madali lang pong matutunan ang trabaho. So tulad po niyan sa grading ng carrots, tatanggalin mo lang dyan sa conveyor yung mga putol, mga bali, may mga sira, mga hindi maganda yung hugis, yung hindi na siya magandang ibenta, tatanggalin mo lang yan at itatapon dyan sa tabi mo or sa kabilang conveyor para sa basura. So direct na siyang ibabasura guys kapag hindi na talaga siya magandang ibenta. So ulitin ko guys, hindi siya requirement lalo na kung ma-employer na kayo at mag-apply kayo ng work permit, hindi po yan hinahanap ng IRCC. Kaso nga lang guys, kung sa mga agency kayo mag-a-apply, minsan yung requirement nila is naglalagay sila ng standard na kailangan may 1 year experience, 3 years experience, or 5 years experience kasi yun po ang gusto ng employer na nagpapahanap sa kanila. So tulad ko rin po noon, hinanapan din po ako ng experience sa farm na 1 year kasi sa agency po ako nag-apply doon sa Taiwan papunta po dito. Pero yung husband ko po na which is ni-request ko kay employer na kung pwede is i-hire din nila para makasama ko dito is hindi na po nila hinanapan ng mga experience at kung ano-ano pa pong mga requirements. Talagang hinar na lang po nila din. So ayan na po yung husband ko guys, magkasama na po kami sa trabaho dito, magkasama na rin kami sa bahay at yan po ang ginagawa niya, nagtatanggal po siya ng mga reject na carrots. So, ang trabaho pala dito guys is all around. So, minsan may gawa dito, minsan may gawa sa labas, minsan depende, palipat-lipat po yung trabaho dito kasi malaki po itong farm. So, sa mga nagtatanong naman guys kung mabigat daw ba ang trabaho dito, ang sagot po is yes kapag lalaki ka at no kung babae ka. Kasi usually po ang mga lalaki sila po yung mga nagbubuhat tulad po mamaya sa packaging ng carrots.
So ito na guys yung part na mabigat siya kapag kayo ang bagger kasi yung mga nakasupot-supot na mga carrots is ilalagay niyo diyan sa malaking plastic bag at tsaka niyo naman siya hihigpitan at babarilin ng searing gun para ma-tape ito ng maayos. Then tsaka niyo naman bubuhatin para ikamada diyan sa paleta. Mamaya forklift naman yung kukuha niyan guys pero minsan mas mataas diyan yung ikakamada kaya mabigat siya. Then, yung trabaho na yan guys, kapag bagger kayo, is salitan naman siya. Hindi naman tuloy-tuloy na ikaw ang magbubuhat ng magbubuhat dyan sa paleta. Kaya mas marami pong mga boys dito sa amin kaysa sa mga babae kasi most likely mabibigat po yung ibang work tulad po ng bagger na yan. Yan po yung medyo mabigat na part dito sa farm at yung pagpapackaging ng mga kalabasa, nakakarton-karton, yun po yung medyo mabigat lang dito. And the rest na po, hindi na po ganun kahirap or mabigat yung ibang trabaho. So may mga tanong din po ako natatanggap na ano daw po ang trabaho namin pagka winter kasi sobrang lamig daw sa labas at may snow, paano pa daw kami magtatrabaho? So, ang sagot po dyan is, iyan po ang aming trabaho, ang mag-pack ng mag-pack kasi po, ang harvest po dito tuwing September, simula July hanggang September, October po is tuni-tonelada pong mga products yung na-harvest po dito sa farm. So, ini-store po yan sa malalaking storages ng farm. Tapos, ang gagawin po namin buong winter ay mag-pack ng mag-pack kasi kahit araw-araw po kayo mag-pack, hindi po yan mauubos agad-agad. Sa experience ko guys, last winter, may trabaho naman kami, mga 3 months, ganun. Pero after noon is, unti-unti na pong naubos yung aming stored products. Kaya medyo kumunti po yung pasok namin. So, bumalik siya ulit mga bandang April, yung patapos na yung winter, kaya hata ulit na naman sa trabaho. So may natanggap din akong tanong guys kung kailangan daw ba is college graduate ka ng agriculture or okay lang daw ba kung high school graduate lang. Ang sagot po dyan is okay lang po kahit graduate high school kasi po yung kasama ko ditong taga Thailand, grade 6 lang nga pong tinapos niya pero parehas po kaming temporary foreign worker, parehas din po kami ng Lamia stream. Ang advantage lang po kasi guys, kung meron kayong tinapos dito, natapos niyo yung high school niyo, is pwede kayong mag-apply ng permanent resident kahit na farm worker po yung trabaho niyo, basta under po kayo ng agricultural stream at hindi po seasonal yung inyong trabaho. Ang advantage pa dito guys kapag nagtapos kayo ng college, lalo na ko yung course nyo is agriculture, is may chance kayong ma-promote from laborer to higher position like pang management position, ganun po. Kasi po yung mga employer dito is very considerate po sila sa mga worker nila kung nakikitaan po nila ng potential at background. So, kinoconsider din po nila yun. So, halos napakita ko na guys yung iba't ibang trabaho po namin dito. So, hindi ko po siya marirecommend sa medyo maarte at ayaw madumihan kasi madumi talaga itong pagpa-farm guys. Lagi talaga yung may putik. So, kung wala kayong experience sa farming or pagtanim-tanim, medyo mahirapan kayong mag-adjust. Sa mga nagtatanong po kung paano po ako nag-apply dito, kung hindi nyo pa po napapanood yung isang video ko po dati tungkol sa pag-apply ko dito. So, ang ginawa ko po kasi is diskarte po kasi mahirap po mag-apply ng farming na babae sa Canada mula sa Philippines. So, hinanap ko po yung mga agency na pwede ako. So, may nakita ako doon na hiring doon sa Taiwan pero mga OFW lang po sa Taiwan ang ina-accept nila. So, yun po ang aking in-applyan doon. Pumunta po muna akong Taiwan, nag-apply ako bilang factory worker, tapos nung nag-isang taon ako doon, nag-apply ako kagad sa GGTCC. So, lagi ko talagang sinasabi guys na hindi siya ganun kadali, lalo na kung babae ka at wala kang makakakilala dito sa Canada na magre-request sa'yo. Pero, kung kinaya ko guys is kakayanin nyo rin. So, tamang diskarte lang, pag-research, paghahanda ng pera, kasi kailangan talaga ng pera guys sa pag-a-apply sa Canada kahit na ultimo pang pa-xerox mo, pag-print mo, kailangan mo ng pera. So, kailangan maghanda ka talaga. Then, paghandaan mo lahat, pati yung mga interview mo, meron na akong mga video guys about sa interview. So, panoorin nyo na lang, baka may makuha kayo doon na mga ideas guys sa aking video. Hanapin nyo po guys dyan sa timeline ko. So, ito yung pahabol na video guys sa pagtitrim ng mga beets. Isa yan sa trabaho namin dito bilang farm worker. Kasi pagkatapos ng harvest, kailangan naming ipack yan. So, kailangan linisan yan. At ayan, nakapack na siya para ready na siyang i-ship sa mga customer.
So, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you so much. Sana may nakuha po kayong impormasyon sa aking video na ito. Bye!